Good day, Sir Marvin, and this is my session plan. I will present my session plan. And first, we will discuss all about the sector. So, ang sector po is nakuha ko po siya dito sa may TR po. Makikita nyo po dito, ito po yung tourism po. And then, the qualification title naman po is dito din po sa front ng TR po. Ito po yung Cookery NC2. Yun po yung qualification title. And the unit of competency naman po, yun po yung naka-assign sa akin na binigay ni sir. Ito po yung prepare salads and dressing. Dito po yun matatagpuan. Yan, kaya prepare salads and dressing. And then sa module title naman po is preparing. Ginawa ko pong ing yan kasi po present participle form po. At magiging preparing po siya. And then preparing salad and dressing po. And we will talk about the learning outcomes. So I have 4 learning outcomes. The first is perform mise en place. The LO2 naman po is prepare variety of salads and dressings. And the LO3 naman po is present the variety of salad and dressings. And LO4 ko naman store salads and dressing naman po. And paano ko po nakuha yung LO4, ang LO1 ko po is ano po yan, meron po akong 4 na learning outcomes. So yung learning outcomes ko po, nakuha ko po yan sa may elements. Ito po yun. Ito po, ayan, elements, perform mise en place, prepare salad and prepare variety of salads. Ayan po, 4 po yung learning outcomes ko. Ayan po nakalagay po dyan. And then we will proceed to introduction. So saan ko naman po nakuha yung introduction na this unit deals with the skill and knowledge required in preparing, presenting salads and dressing. Nakuha ko po yung introduction ko dito po sa unit descriptor. Ito po. Yun po yung magiging introduction ko. Ito po siya. Ayan po, introduction. So, we will talk about again the learning activities. So, ang ginawa ko po dito, yung LO1 po na sinabi ko kanina na mise en place, nakuha po yan sa elements po. And then, yung learning content naman po is nakuha ko naman po siya sa my performance criteria, which is eto. Tools, utensils, and equipment are clean. So, parang shortcut ko na lang po para maiksi lang po, as Sir Marvin said din po. And then, sa methods naman po, ang ginamit ko po dyan na method is discussion, video viewing, and demonstration po. So, pag nag-discussion, ang presentation po niyan is reading the information sheet 4.1-1. So, yung 4 po is nakuha ko po dito kung sa dito ko po nakuha for a while po. Ito po. So, dito ko po nakuha sa core competency. So, pang ilan po ba ako? Pang-4 po ako. 1, 2, 3, and 4. Meron po ako yung prepare salads and dressing. Ayun po, kaya naging 4 po ito. And yung point 1 naman po is nasa ano po, ang learning outcomes ko po is mise en place. And then po yung 1 po is, which is dito po yung matatagpuan sa performance criteria kasi nasa 1 po siya. And then sa practice na sa viewing of PPT while listening and the lecture about the tools, utensils, and equipment are clean, sanitized, and prepared based on the required task. Yun po yung pinagawa ko after po nag-video viewing. And then, demonstration po. So, ang gusto ko pa gawa sa kanila is demonstrate po nila yung tools and utensils and equipment na malinis po and sanitized and prepared based on the required task po. And then, sa practice naman po, is ayun, mag-answer sila ng self-check, 4.1 and -1 po. As I've said kanina, yung 4 po, yun po yung, yung learning outcomes ko. And then, yung 1 po naman po, yun po yung nakuha ko sa performance criteria. And then, yung -1 po, yun po yung, sa performance criteria. And then,
sa ano naman po, ayun pa rin po, ganun pa rin po yung ginawa ko. And then sa performance task sheet 4.1-1 on perform mise en place. So magpo-perform po sila ng mise en place after nila nakinig ng tools and utensils equipments are clean. And sa feedback naman po, yun po, compare the answer sheet key 4.1-1. Yun din po yung ginawa ko. Tapos evaluating performance using performance criteria checklist 4.1-1. Yun po yung ginawa ko. And sa resources naman po, I have used CBLM and then projector, laptop, and PowerPoint presentation. So, yung time ko po dyan is 1 hour. So, sa time naman po, I have a nominal duration of 24 hours. So, yung 24 hours po, dinivide ko po siya sa 4 na learning outcomes ko. So, 6 hours po yun yung yung sagot ng 6 hours, dinivide ko 24, divide 4, so 6 hours po yun. So bali sa sa learning outcomes number 1 ko, bali naglaan ako ng 6 na oras. Bali 1 hour ko lang sila para pinagkasya ko sila kasi I have a 6 learning content dito po. Meron pa akong 6 dito na learning content. So ganun lang din po yung ginawa ko. Ang ganun din po, iniba ko lang po yung method dito. Tapos, dito po sa taas is video viewing. And dito naman po sa pangalawa is lecture with PowerPoint presentation naman po. Kasi ingredients na po yung i-identified nila. And then, sa ginawa ko naman po, and then, for a while po. And, ito po ako sa may assessment plan po. At the end of the module, students should be able to take the summative assessment with the following type of tests. So, ang papagawa ko po sa kanila is written test. So, as I have said, so prepare sila ng salad and dressing. Mas maganda na nakitaan ko sila ng written test kung may natutunan pa sila ang mga estudyante ko, and oral recitation. And also nagbigay rin ako ng oral recitation para makabisado po nila yung kung paano po mag-prepare ng salads and dressing. And performance test po is as we did kanina na nag-practical test po tayo. So, ganun din po yung papagawa ko sa students ko. And then, demonstration. So, they need to demonstrate all about how to prepare salads and dressing. And, yung ginawa ko rin naman dito po sa teacher self-reflection on the session is the students were able to put their newly acquired expertise and skills about the proper preparing salad and dressing into practice. So, ang gusto ko lang po ipaan dito sa reflection ko is para po may mga skills sila and bago silang mga expertise na matutunan on how to prepare salads and dressing. And then, that's all po. And thank you so much po.